nabuhay si Jesus, na ibig sabihin, tapos na. Sabi nga niya, it is finished. Tapos na. Nagampanan ko na. Eto na yung resibo, nabuhay na ako uli. Na kung sino man ang sumampalataya sa akin, kung ako ay nabuhay, sila din ay may buhay. Buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon dahil ang Beloved Grace Church ay hindi lang po sa 4 na sulok ng kwartong ito, kundi lumalabas tayo. Amen? Tinuturo natin yung biyayang natanggap natin. Tinuturo ko sa inyo linggo-linggo at kayo naman ang siyang magbabahagi sa mga kaibigan ninyo, sa ibang tao. At tunay nga na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Wala naman nakakaalam kung kailan. Sa totoo lang, hindi sinabi ng Panginoon kung kailan. Pero may mga senyales. At ito ay nararamdaman na natin. Nakikita na natin. Kami nga nagtitinda ng LPG, nararamdaman namin ng pagtaas talaga. Sobrang taas. Pumalo na po ng mahigit 1,000. No, dati nagtitinda lang kami 800, 900, ngayon 1,500. 1,500 na po ang bentahan. Kung bibili kayo sa Petron, bibili kayo sa Caltex, mas mahal, 1,800, 1,900. Gano'n na po ang bentahan. So, ang sabi nga sa Biblia pero wala pa tayo sa tribulation parang patikim pa lang ito. Kasi ra-rapture muna tayo. Ba? Pero patikim pa lang ito. Hindi tayo malulungkot. Kaya nga ang team na binigay sa atin ng Panginoon, arise and shine. Amen? Tayong nasa Beloved, hindi tayo matatakot. Mag-a-arise tayo sa biyaya ng Panginoon. Magsa-shine tayo sa biyaya ng Panginoon. Darating ang maraming challenges. Hindi natin alam kung tatagal pa itong giyera na to kasi matagal na rin naman talaga. Yung Iringan na yan, 1979, 1901. Pero talagang nandyan na yan nakasinulat na yan sa Biblia, nakapropesiya na yan. Hindi ang Diyos ang may gawa. Sinabi lang ni Lord, winawarningan lang tayo, ito mangyayari sa huling panahon. Tayong Kristiyano, focus tayo sa Panginoong Jesus. Ang mundong ito, iiwan natin. Yung kasiyahan, kung ano man ang meron sa mundong ito, iiwan natin yan Kasi ang tunay nating tahanan ay nasa kalangit. Amen? Oo, maganda na ang journey natin ay payapa. Maganda ang journey natin ay mahusay. Maganda sa mundong ito. Kasi sabi nga sa Bible, ang sino man na sumampalataya sa Panginoong Hesus will reign in life. Reign, ibig sabihin maghahari. Maghaharing kasama si Kristo. Kaya anuman ang challenges at anumang problema sa mundong ito, lumuhod tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Excited na pa kayo na nalalapit na ang rapture? Amen. Siguro wala pa sigurong 10 years. Hindi ako nagbibigay ng pero sobrang lapit na. Kung noon sinasabi nila Pedro, nila Pablo, malapit na. Dumating ang Panginoon. Sino mas malapit? Sino kina Pablo na 2,000 years ago o tayo? Sobrang lapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya get excited. Be ready. Anytime. Pag in a twinkling of an eye, masasalubong na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya ninyo. Salamat po na ipapahayag po ang mensahe ng biyaya sa ibang tao. Salamat po sa mga tumugon na mga evangelists sa church na ito. Pati po, Panginoon, doon sa extension ng aming Beloved doon sa Marilao. Salamat po at dadami pa po ang Beloved Grace Church dito, Panginoon.
sa Pilipinas. Nalalaman po namin, Panginoon, na ito po ay kalooban ninyo. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa na makapag-share ng gospel na walang ibang tagapagligtas kundi kayo lamang. Sa gawain ito, Panginoon, kayo po ang maitaas. Banal na Espiritu, kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, lalo na po sa akin. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig para po maibigay ang tamang mensahe po para sa bawat isa. Buksan niyo po ang aming spiritual ears and eyes nang maintindihan po namin ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Lord. Yan. Ang saya pagka na-share natin ang Panginoon sa iba. Amen. So, dito pa rin tayo sa Trial and Cross in Grace, Part 2. Noong nakaraan, natalakay natin yung mga ginawa kay Jesus Christ. As we continue our Lenten journey, we now walk with Jesus on the way to Calvary. So, tingnan natin yung picture. Last week, no, we discussed about dun sa pagputong ng crown of thorns kay Jesus. Ito naman pong mga mensahe na ito'y mababalikan natin sa YouTube at saka sa Facebook. Pwede po bang palambing? Na kapag po nakikita niyo po ang Beloved Grace Church sa FB, pwede pong pa-share. Kasi hindi niyo alam, merong makakapakinig niyan na ngayon lang nila narinig at tanggapin ang Panginoong Hesukristo at matutunan nila ano ba yung tungkol kay Jesus Christ. Bakit pumunta si Jesus Christ dito? So, pwede bang palambing? Amen. So, ministry din po yan. No? Noong nakaraan, no, yung surrendering, no, yung obedience ng Panginoon. Not my will, but yours be done. Nagkaroon ng struggle si Jesus Christ in humanity. 100% God and 100% man si Jesus Christ. Pero sa humanity niya, no, nagka-struggle siya sa Gethsemane, tumulo ang kanyang pawis na may kasamang dugo, but he surrendered. Sabi niya, not my will, but yours be done. So yung obedience ni Jesus Christ, doon na ang simula. Doon na tayo pinanalo ng Panginoong Hesukristo. Sumunod, pinatalakay din natin yung scourging, yung paghagupit ng sobra-sobra kay Jesus Christ, na kung saan ang kanyang katawan, ang kanyang muka ay sugat-sugat at kasi pag tumama tawag dito yung paghampas, mayroong simang na pwedeng makuha yung laman. Sa Isaiah, sinabi doon na si Jesus Christ ay hindi na mukhang tao. So balikan natin yan sa FB. Hindi na natin yan tatalakayin ngayon. Nire-review ko lang po kayo ngayon. Ngayon naman, let's talk about Jesus in His way to Calvary. Ngayon po, magre-reflect tayo. Ano ba yung ginawa ni Jesus? Basahin natin sa Matthew chapter 27, verse 27 to 31. Then the governor's soldier took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. Yung pong praetorium, yan po yung official residence ni Pontius Pilate. Diyan yung kumbaga Malacanang nung panahon na yan. So nandyan sila. So, dinala dyan si Jesus ng mga sundalo, Roman soldiers. Verse 28. They stripped him and put a scarlet robe on him. Hinubaran si Jesus. No, nilagyan ng scarlet robe. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. So yung tatalakay na natin to, crown of thorns. They put a staff in his right hand, then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews!" they said. So, nilagyan siya ng scarlet robe, nilagyan siya ng staff. Di ba yung mga king may mga scepter?
'Diba? So nilagyan siya ng ganyan. At saka siya inalipusta. Hail, hail, King of the Jews. Bakit sinasabi nila yon? Kasi nung nagkakaroon ng trial, tinanong siya ni Pontius Pilate, "Are you the King of the Jews?" Sabi, ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Ang sabi ni Jesus, ikaw na ang nagsabi. So yun yung paratang kay Jesus, hail, hail, King of the Jew. Minamak siya. Hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo na siya ay hari. Kasi hindi naman siya nakatingrat sa palasyo. Si Jesus ay nakatira na parang sa isang ordinaryong bahay na kagaya ng mga tao noon. Kaya pinagtatawanan siya, inaalipusta siya, minamak siya. Next, verse 30. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Grabe to, no? Grabe to. Alam mo yun, dito umano yung mata ko eh. Kasi, ang usually na sinasabi, ano lang, hinahagupit siya. Yun, nilagyan siya ng koronang tinik. Pero dito, yung aking mata, biglang nag-imagine, dinuraan siya. Dinuraan. Grabe, di ba, pagka dinuraan ka, sa Singapore nga, bawal dumura. Kasi, dirty yun. Tapos, etong dito na focus yung mata ko. And took the staff and struck him on the head again and again. Yung binigay sa kanyang parang scepter, yung staff, kinuha ng sundalo at pinukpok ang ulo ni Jesus. Pero hindi pa siya pwedeng mamatay doon. Di ba pwedeng mamatay na si Jesus kapupukpok sa ulo? Kakahilo yun. Pero tiniis lahat yun ng Panginoon alang-alang sa iyo at sa akin. Amen? Ano ba yung pumupukpok sa ulo mo ngayon? Problema? Natatakot ka? Tumataas ang gasolina? Natatakot ka? Kulang ang ang mga pera mo? Natatakot ka sa hinaharap mo ngayon? Sa mga ginawa mong kapalpakan? Natatakot ka? Napupukpok yung ulo mo ng kaiisip? Kapatid, pinukpok ang ulo ng Panginoon again and again. Inaanyayahan ka na ibigay mo yan lahat sa Panginoong Jesus. Hayaan mo ang Panginoong Jesus ang pukpukin at hindi ka na. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen? Iyak mo lang sa Panginoon. Iyak mo lang sa Panginoon. Andito tayo, bakit tayo nagkakaroon ng cedar? Kung merong kabigatan, magpanalanginan sa isa't isa. And after they had mocked him, and they took off the robe and put his own clothes on him, then they led him away to crucify him. Hinalis uli yung balabal sa Panginoon at ibinalik yung damit ng Panginoon. Kasi hindi nila tinatanggap talagang hari si Jesus. No, sinuot lang yun para imak siya, para alipustahin siya. Pero hindi nila alam, yun yung tunay na identity ng Panginoon. Siya'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. At siya ang ating punong pare, ang high priest. Hindi nila alam yung sinuot nilang yun, katotohanan na identity ng Panginoon. Kaya lang inalis sa Kanya. Hinayaan naman ni Jesus na alisin sa Kanya. Kasi alam niya, mas mahalaga yung Kanyang gagawin. Yung pagkaalis sa Kanya ng robe, gusto niya isuot ito sa iyo. Pagkatapos ng Kanyang sakripisyo. Amen! Amen! Hallelujah! Alam niyo po ba, ang propesiya na ito ay mababasa natin sa Old Testament. Ito ay finoretold ni David 1,000 years ago, years ago. Kumbaga, bago pa ito dumating, meron ang nakatala sa Old Testament. Ito ay nasa Psalm 22. Tinatawag itong Messianic Psalm. Because it prophetically describes the suffering of the Messiah centuries before crucifixion was even practiced. So bago pa dumating yung pag-aalipusta na ito kay Jesus Christ,
2,000 years ago, sinabi na ito sa Psalms 22. Pagdating niyo sa bahay, basahin niyo ang buong Psalm 22. Pero dito pa lang, magbibigay na ako sa inyo ng iba pang paliwanag about this prophecy. Psalm 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Sinabi ba yan ni Jesus? Kailan? Nung nakapako siya sa krus. My God, why have you forsaken me? First time sinabi ni Jesus Christ, my God. Kapag nakikipag-usap si Jesus Christ sa Diyos Ama, Father. At ang Father, sinabihan siya, my beloved Son. But by this time, my God, why have you forsaken me? Why? You ask me why? Bakit? Dahil yung pagkakataon na yan, ang kasalanan ng buong mundo ipinatong na sa kanyang balikat. Na ang Diyos Ama, ang sabi sa Isaiah, na ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa mga makasalanan. So hindi matignan ng Ama si Jesus Christ that time dahil sa kasalanan na nakapatong kay Jesus Christ at siya'y tumalikod. Kaya nakita yun ni Jesus sa kanyang spirit. Kaya sinabi niya, hindi niya masabing Diyos Ama, kasi nagre-represent siya ng humanity. Yung kasalanan ng buong mundo nasa katawan niya. Kaya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? Diba ganun tayo? Malayo sa Panginoon. Akala mo pinabayaan ka. Hindi ka makalapit kasi makasalanan ako, Lord. Di ka makalapit. Yun yung panahon na nararamdaman ng Panginoong Jesucristo. My God, why have you forsaken me? Yan din yung mga sinasabi natin nung malayo pa tayo sa Panginoon. Next, Psalm 22 verse 7 to 8. All who see me mock me. They hurt, insult, shaking their heads. Diba? Inaalipusta siya. Kanina sinabi ko na yan sa inyo. No, sabi ganyan. Naku, tulungan mo yung sarili mo. Di ba Diyos ka? Di ba hari ka? Ngayon, yung krus, pinapasan mo. Inaalipusta siyang ganyan. So, Psalm 22 verse 14. Nakita nyo, Messianic Psalm yan? I have been poured out like water and all my bones have been spread apart. One of the soldiers pierced his side with a spear and instantly blood and water came out. Dito, sinabi niya na yung kanyang mga bones ay nag-spread apart at nag-pour out like water. Kasi nung nakabayubay si Jesus sa krus, yung isang soldier tinusok ang kanyang tagliran. Alam niyo po ba, sa Garden of Eden, paanong lumabas si Eva? Kasi si Adan lang naman ang nandoon, ang create ng Panginoon. Paano nagkaroon ng Eva? Hinugot sa kanyang tadyang. Kaya yung mag-asawa, forever na kayong mag-asawa. Kasi yung asawa nyo, ang babae ay hinugot sa inyong tadyang, mga lalaki. Hinugot sa inyong tadyang. Kaya ayaw ng Diyos ng hiwalayan at ayaw ng Diyos ng kung kani-kanino pa. Kasi it talks about the church. Noong tinusok si Jesus sa tagliran, lumabas ang tubig. Basahin natin, Revelation chapter 19 verse 7 to 8. Tayong church ay ikakasal kay Kristo. Let us be glad and rejoice and give honor to Him for the marriage of the Lamb. Sino yung Lamb? Si Jesus. For the marriage of the Lamb is come, and His wife. Sino yung wife ni Jesus? Church. Hath made herself ready. Ready na ba ang church?
Ready na ba ang church? Yes. Kaya tayo ay nag-evangelize. Amen? So ikakasal ang church kay Kristo. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Kaya nung tinusok sa tagliran si Jesus Christ, doon na sumilang na kung sino man ang maniniwala sa Panginoon ay ilalagay niya sa universal church. Ang church ay hindi ang apat na sulok ng building. Ang church ay tao na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Psalm chapter 22 verse 15. My strength is dried like a potsherd, and my tongue is cleaving to my jaw. The scripture accomplished said, I thirst. Nauuhaw ako. Nauuhaw ang Panginoong Hesukristo. His thirst symbolizes humanity's deepest need, which He alone satisfies. Di ba naalala niyo si Magdalena? Yung humihingi ng tubig si Jesus Christ sa well? Ang tubig na sinasabi ko, sabi ng Panginoong Jesus, ang tubig na sinasabi ko, kapag nainom mo yon ay hindi ka na mauuhaw. Alam nyo kung bakit ang tao walang satisfaction? Kasi wala pa sa kanya si Jesus Christ. Wala pa. Dahil ang satisfaction, ang contentment ay makukuha mo lang alone kay Jesus Christ. Kaya, I thirst. Yung mga wala pang Panginoon, personal na relasyon sa Panginoon, sila'y nauuhaw. I thirst. In humanity, si Jesus Christ, hinahanap niya yon. I thirst. Sa krus, naramdaman ni Jesus ang pagiging tao niya. At dito, pinapakita niya, ramdam ng Diyos, ano man ang kinakaharap mo ngayon. Ramdam niya, kasi nakaramdam siya ng uhaw. Kagaya mo na nauuhaw. Nauuhaw sa pagmamahal, nauuhaw sa kaanumang bagay, naramdaman ni Jesus yun. Pero salamat, no? Alam natin na kahit tayo'y uhaw, kahit tayo'y may hinahanap, ang kasapatan natin ay na kay Jesus Christ. Amen. Hebrews chapter 4 verse 15. Nadarama rin ang ating punong pari. Sino ang high priest natin? Si Jesus. Ang lahat ng kahinaan natin, alam ni Jesus ang kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Akala ng iba pagka mayroon ka ng personal na relasyon, hindi mo na, ayoko na. Raranasin ko rin pala yung challenges na yan dito na lang ako mamamatay kung ano yung kinagisnan ko. Karaniwan na sinasabi ng iba. Pero magkaiba yun. Iba yung dinaranas mo ang challenges na ito without the Father God o without God. At iba yung dinadaranas mo ang challenges na ito with the help of God. Magkaiba yun. Dahil kasi nasa fallen world tayo Kaya nga tayo ipinagdasal ng Panginoong Jesus Sabi niya, pinagdasal ko na kayo. Na-overcome ko na ang mundo. In this world, you will have tribulation. Kasi nasa fallen world tayo. Gusto niyo na bang wala nang maramdaman na challenges sa buhay? Mauna na kayo. Pwede. Una na kayo sa taas. Pero hindi, habang nandito tayo, believe ang Panginoon sa inyo. Kasi alam niya, dadaanan mo ang challenges na yan. Pasasalamatan mo siya, Lord, hindi ko akalain nakalagpas ako sa challenges na ito. Dahil sinamahan mo ko at hindi mo ko pinabayaan. Amen! Hindi ka itataboy ng Panginoon kasi siya mismo
dumaan dyan. Siya mismo, kung ano yung nararamdaman mo. Yung iba kasi kaya sobrang nade-depress. Akala nila walang walang nakikidamay sa kanila. Hindi yun totoo. Damang-dama ka ng Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw mismo, alisin mo na yan depresyon, labanan mo na yan depresyon na yan, kasi minamahal ka ng Panginoon. Amen. Siya ang sagot, ang Panginoong Hesukristo, siya ang sagot at tanging sagot, wala nang iba. Malalagpasan mo yan, ano man yung krisis sa buhay mo. Ano man ang krisis na meron tayo ngayon, arise and shine. Jesus is with us. Don't be afraid. Ano man ang mangyari sa mundo, tumaas man ang tumaas, kung ano man ang tataas pa. Tandaan ninyo, meron tayong Diyos. At kasama natin lagi ang Holy Spirit. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. Amen. Diba? Ang ganda ng Scandal of Grace. Kaya nga, Scandal of Grace. Kanina yung kanta. Nakita niyo yung lyrics? Grabe, skandal. Bakit? Scandalous talaga ang biyaya ng Panginoon. Ibang klase. Next, Psalms chapter 22, verse 16. For dogs have surrounded me, a crowd of evil ones have encircled me, piercing my hand and my feet. A clear foreshadowing of crucifixion. This is the fulfillment of prophecy. Kailangan talagang ipako si Jesus sa krus. That time, yaan yung kanilang parusa, na kapag ikaw ay may nakagawa ng kasalanan, paparusahan ka. Di ba noon sa atin, ano yung parusa ng kamatayan? Silya electrica. Yung iba, yung pumupugutan yung ulo. Pero yung sa mga Hudyo na yan, ipapako sa krus. Lahat ng mga makasalanan. We rest in the assurance that His pierced hands and feet secured it once and for all. Ginawa yan ni Jesus na maging curse sa krus. Ginawa niya yan para lahat ng mga sumpa na tinanggap natin mula kay Satanas, siya na ang kumuha. Alang-alang tayo ay makawala at magkaroon ng blessing and favor. Kumbaga siya na, Lord, ako na po. Ako na ang paparusa. Kasi ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi na ikaw ang mamamatay. May namatay na para sa iyo. At yun ay si Hesukristo. Amen? Hindi na kailangan ng dugo mo. Kasi kung titignan ng dugo mo, hindi papasa. Kasi ang dugo kailangan walang bahid na kasalanan. At yun lang, dugo ng Panginoong Hesukristo ang pumasa sa Diyos Ama. Na dapat tayo ang paparusahan. Pero kung sino man ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, inalis na sa kamatayan at dinala na sa buhay na walang hanggan. Dinala na sa kalinawagan. Amen? Galatians chapter 3 verse 13. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing, for it is written, "Curse is everyone who is hung on the tree." Amen? So wag mo nang parusahan ang sarili mo. Si Jesus na ang tumanggap ng parusa para sa iyo. Amen? Ang gagawin mo lang ay manampalataya at maniwala sa tinapos niyang gawa. Next, Psalm chapter 22 verse 18. Naniniwala na ba kayo na itong psalm na to ay messianic psalm? Yes. Sabi diyan, they divide my clothes among them and cast lots for my garment. Fulfilled when soldier cast lots for Jesus' clothing. So yung damit, nakita nila. Yung damit ni Jesus, nakita nila, ang ganda. Katano damit niya? Kinuha
yung damit ni Jesus, at ayaw nilang masira ito. Kasi usually ang mga sundalo, paghahati-hatian nila yan eh. Pero dahil nakita nila na yung damit ni Jesus, walang tahi. Kumbaga ito yung ginagamit na damit ng mga high priest. No, sabi nila, ang ganda ng damit. Kaya ang ginawa nila, sila palabunutan. O sa bagong natin, kinara-cross nila. Kung sino man ang mananalo, sa kanya yung damit. Kasi ang ganda nga. Pero hindi nila alam na iyon ay simbolo na si Jesus Christ ay King of Kings at saka High Priest siya. Amen? So yung kinuha na robe na yon, susunod na topic natin next week, yung robe of righteousness, tinanggal kay Kristo nang maisuot sa atin. Next week na yon. Pero eto, sa Psalm 22, meron ditong mababasa tayo na 22 verse 6, na si Jesus Christ ay nahalintulad sa isang worm. Hindi ito basta worm lang. Kasi, kapag titignan natin basahin ko muna yung verse, "But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people." Ang Hebrew word ng worm dyan ay tolaat or tola. Ibig sabihin, scarlet or crimson worm. Kulay pula. Kulay pula yung worm na yan. Alam mo, very special worm na yan. Hindi siya ordinary worm. Kasi kapag titignan mo, yung ordinary worm sa Hebrew, ang Hebrew word nun ay rima. Ibig sabihin, magot, larva. Ito kakaibang worm. Bakit special itong worm na to? Naalala niyo po ba yung mga Israelita noon na lumabas sa Egypt? Tapos, yung pagkain nila saan galing? Sa heaven. Bumababa yung mana. Ang sabi ng Lord, kasi gusto ng Lord magtiwala sa kanila yung mga Israelita, kunin nyo lang yung daily bread ninyo, yung mana. Ngayon, may mga greedy. Ang gagawin nila, dadamihan nila yung kuha ng mana. Alam niyo kung ano mangyayari doon sa mana na yon? Magkakaroon ng uod, magkakaroon ng worm. At ang worm na yon ay yung tola o yung crimson worm. Okay, nakuha? Mababasa na yan sa Exodus chapter 16 verse 20. Now, ano pa yung ibang historical usage nito? Bakit importante itong worm na to? Bakit hindi basta-basta itong worm na ito? Ginagamit yan, ng dye. Alam niyo yung dye? Yung puti, ibababadagan niya. Halimbawa, magiging pula. So, scarlet dyes often derived from the Hebrew tolaat. Yun yung worm. Yung crimson worm were used for tabernacle curtains. Tignan mo yung halaga ng worm na yan. No? Gagamitin yung curtain, kailangan red. Yung dye nun, galing sa crimson worm. At saka ginagamit din sa priestly garments. Halimbawa, yung belt na pula. Bakit naging pula yun? Kasi dinay sa crimson, galing sa crimson worm. It was a color of status with Roman officers wearing scarlet cloak. So, importante ito. Hindi lang ito basta worm. Now, kanina nabasa natin sa Matthew 27 verse 28 na sinuotan si Jesus ng robe. Anong kulay? Scarlet, pula, crimson. Ano significant ng color na ito? Ano yung symbolism ng color na ito? Associated with the color of blood and are used metaphorically in the Bible to represent yung red, sin, guilt, and the need for atonement, sacrifice, covenant, and redemption. Nakita nyo yung crimson at saka scarlet, nilagay ko doon. Kulay pula. And also represent the blood of Jesus.
So sinuotan siya ng pula. Sinuotan siya ng pula. What is the connection between Psalm 22 verse 6 and Jesus' sacrifice? May inihanda po akong video. Okay, tingnan natin sa Psalm 22 verse 6. Bakit nilagay yan dyan? Na sinasabi natin yung Psalm 22 ay Messianic Psalm. Okay, the crimson worm, tingnan natin yung picture, attaches itself to a tree, gives its life and cover its offspring with a scarlet dye. Yan. So, yung worm, pupunta yan sa, pagka, yung female worm, pagka, mangingitlog na siya, kakapit yan sa puno. Tapos, pag kumapit na sa puno yung worm na yun, di mo na siya matatanggal dun. Pag matatanggalin mo siya, talagang babakbakin mo yung puno. At pag tinanggal mo siya, talagang mapipisa lang siya. Talagang kapit na kapit siya doon sa puno. Tapos, doon siya mangingitlog. Yung itlog niya, lalagay niya sa ilalim niya, at doon, magmamantsa siya ng dye na kulay pula. Para iyon ay covering o protection niya at nung mga itlog. Nandoon lang siya. Jesus clung to the cross. Ito yung relevance nung Messianic Psalm na yon. Jesus clung to the cross, shed His blood, and became our eternal covering. Amen? Kaya, praise God, sa kamatayan ni Jesus, nakakover tayo sa Kanya. Nakapagtitignan tayo ng Diyos Ama, hindi na makikita yung ikaw. Ang makikita niya, yung Kanyang anak na nagsakripisyo para sa'yo. Para sa ating lahat. Amen? Ngayon, andoon yung anak niya. Nandoon sa day na yon. Tapos mamumula yun. Ang mangyayari, after the eggs hatch, the body of the worm becomes a source of food for the larva. Mangyayari yan, pagka yung, naging larva na yung itlog, yung mismong katawan ng nanay, kakainin nung mga anak. Hanggang mamatay na yung nanay, siya yung pagkain nung mga anak. Ngayon, ano naman yung sa naging fulfillment nito? Jesus gave His body and blood for us. John chapter 6 verse 51. I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever, and this bread which I will offer so the world may live is my flesh. Amen? Kung sino man ang kakain, kaya tuwing communion, inaalala natin yung katawan na nabugbog sa krus ng Kalbaryo. Kung sino man ang kakain, mabubuhay. Ibig sabihin, kung sino ang tatanggap, sino ang maniniwala sa finished work ni Jesus Christ, kinain mo na yung kanyang laman. At ikaw ay mabubuhay. Siya ang namatay sa krus, tayo ang nabuhay. Tayo ay naging anak. Amen. Napakabuti ba ng Panginoon? Namatay si Jesus alang-alang sa atin, kagaya ng worm. At ang susunod, the crimson worm leaves a scarlet stain that fades to white after 3 days. 3 days may pula yung puno. Then after 3 days, ika-4th day, mamumuti yung puno. Grabe, ang galing. Ang galing. Prophecy ito. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3.
sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, sabi ni Pablo, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay. Kailan? Ikatlong araw. Pareho ba nung ano? Yes, ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ikatlong araw, namuti iyon. At doon sa puti na yun, lalabas yung bagong worm. Na magpo-form sila ng heart. Yung mga anak nung heart. Ano ibig sabihin ng heart? Puso. Kaya tayo'y beloved. Mahal ka kasi ng Panginoon eh. Amen? Nabuhay si Jesus. Na ibig sabihin, tapos na. Sabi nga niya, it is finished. Tapos na. Nagampanan ko na. Ito na yung resibo, nabuhay na ako uli. Na kung sino man ang sumampalataya sa akin, kung ako ay nabuhay, sila din ay may buhay. Buhay na walang hanggan. Ang ganda bang story? Sobrang bang ganda? Sobrang ganda na yung pagkamatay ni Jesus, hindi mo sukat akalain na siyang ikaliligtas mo. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet." Diba scarlet? Yung crimson worm? "I will make them as white as snow." After 3 days, ano nangyari? Namuti. Uy, grabe no? Grabing propesiya. "Though they are red like crimson, I will make them as white as wool." Yung wool galing yun sa puting tupa. Yung pag ginagawang damit. Puti yun eh. So ibig sabihin, dito sinasabi ng Lord, kung ikaw ay makasalanan, kinalimutan ko na lahat ng kasalanan mo. Amen? Nang sa gayon, makalapit ka na sa Diyos Ama. Amen? Binura na ng Lord lahat ng kasalanan natin. Sa espiritu mo, ikaw ay malinis na. Ang tao ay spirit, soul, and body. Ang spirit natin ay white as snow and white as wool. Saan lang tayo? Bakit tayo minsan nadudupilas o nagkakamali? Sang bahagi? Sa soul part, sa isip natin. Pero come back to your senses. Binago ka na ng Panginoon. Amen? Binago na ang ating pagkatao. Pinatawad na lahat ng kasalanan natin dahil binayaran niya ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung paano yung wood na nagkaroon ng dye na kulay red, after 3 days namuti, si Jesus namatay alang-alang sa atin dahil sa kanyang blood. And after 3 days nung siya'y bumangon, tayo ay bago ng nilalang nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 8 verse 12. "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more." Hindi na alalahanin pa ng Panginoon ang ating kasalanan. Ito, yung sin dyan, pag titignan mo sa original na salin, Greek, ang sin dyan ay hamartia. Noun, nature. Pagbabasa ka ng Bible in Greek, dalawa ang uri ng sasabihing sin. Hamartia at saka hamartano. Ang hamartia, yung uri, pangalan, nature. Okay. Ang hamartano, dahil ang nature mo ay makasalanan, kaya ka nakakagawa ng kasalanan. O, halimbawa, ang aso, ang nature niyan aso. Kailanman hindi yan mag-tweet, tweet, tweet, tweet. O kaya, nyaw, nyaw, nyaw. Kasi ang nature niya, aso. Dati tayo ay makasalanan, kaya tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Pinatawad na yan ng Panginoon. At yung mga kasalanan na nagagawa natin, ano na lang yan? Mga, kumbaga ay
pitik na lang ng dating, kasi ang tagal naman ng makasalanan, di ba? Pagkasilang pa lang, makasalanan na yung bata. Pitik na lamang yun, pero come back to your righteous senses. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Ang Kristiyano, hindi nagbababad sa kasalanan. Oo, minsan nagkakamali, pero kagad, hindi na ako ito. Binago na ako ng Panginoon. Amen? So ang sin dyan, yung pagkatao mo, hindi na aalalahanin ng Lord. Kaya pag titignan ka na ng Lord, ay, ang cute-cute ng anak kong yan. Ay, sobrang puting-puti ang tingin ng Diyos sa'yo. Kasi kinalimutan na ni Lord ang lahat ng kasalanan mo. Amen? So, paano naman natin ito i-apply sa daily lives natin? Beloved Tot, ang gagawin ko, babasahin ko yung highlighted na words o na phrase, kayo ang sasagot. Deal? Yes. Number 1, when feeling weak or exposed, trust that Christ identifies with you and covers you with His righteousness. Kung nanghihina ka, si Kristo ang tignan mo. Amen. Number 2, when longing for security, let His wounds remind you daily that you are forgiven, protected, and secure in Him. O, yung mga, hindi na tayo may insecure. Kasi you are forgiven, protected, and secured in Christ. So, alalahanin mo lang lahat ng ginawa ni Jesus para sa'yo. Magkakaroon ka na ng security sa puso mo. Amen. Number 3, when struggling with sin or guilt, focus and receive Jesus' finished work as your eternal covering. Totoo, may struggle minsan, di ba? Pero lagi mong alalahanin, tinapos na yan ni Kristo. Kino-cover na ako ni Kristo. Amen? Hindi ko na babalikan yung dating ako dahil ako'y bago na talaga. Alam niyo yung bago na? Bago. Kaya nga bago. Number 4, when doubting God's promises, rest in the assurance that God's word is reliable. If He fulfilled prophecy in Christ, He will fulfill His promises in your life. Amen? Pag nagda-doubt ka, Lord, ang tagal naman ang sagot mo. Pinulpil nga niya 1,000 taon eh. Yung ginawa niya sa anak niya, pinulpil eh. Sa'yo pa. Diba? Imposibleng hindi fulfill ni Lord ang promises niya sa buhay mo. Amen? Ano lang ang gagawin natin? Trust Him. Manampalataya ka, magtiwala ka sa Diyos. Sa tamang panahon, di ba si Jesus Christ, 1,000. Actually, Garden of Eden pa lang, Genesis chapter 3 verse 15, the first gospel eh. Di ba, 1,000 taon, 6,000 taon, 4,000 taon, pinulpil ng Panginoon yung prophecy. Tayo, di naman tayo 1,000 taon mabubuhay dito eh. Di ba? Sabihin na natin 120, kagaya kay Moses. Doon sa 120, ang dami ng promises na ginawa, na pinulfill ng Lord sa buhay mo. So, trust Him. Amen? So, iiwan ko sa inyo ang beloved thought. Sabay-sabay tayo. In Christ, I am forgiven, favored, and blessed. Naniniwala ka ba doon? Yes, amen. Sa mga ngayon lang narinig yung ganitong mensahe, inaanyayahan ko kayo sa podcast, sa YouTube. Sabayan niyo ako sa panalangin ito upang tanggapin ng Panginoong Hesus at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. At sa mga tumanggap na, ibuka rin nyo rin ang inyong bibig, alang-alang doon sa mga tatanggap pa. Panginoon, thank you for dying on the cross. Thank you dahil pinatawad mo na lahat ng aming kasalanan.
Salamat. Ang dugo mo ay nabubo sa krus ng Kalbaryo upang ako'y mapatawad. Tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Banal na Espiritu, samahan niyo po ako. Kayo po ang maghari, Panginoon, mula ngayon. Salamat po. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At ngayon, naniniwala po ako na meron na akong buhay na walang hanggan. Salamat po sa tinapos nyo sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ay tumayo na. Lord, Panginoon, salamat po. Kayo na po ang tumanggap ng parusa na kami po sana ang tatanggap nito. Salamat, binayaran nyo na po ang lahat ng pagkakasala namin. Kaya ngayon ay makakaharap na kami sa inyo. Salamat sa tinapos niyo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, sa mga sugat ninyo kami ay gumaling. Mula ulo hanggang paa, kami po'y pinagaling niyo na, Panginoon. Tinatanggap namin ang inyong blessing ng kagalingan, blessing of healing, Panginoon. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng niraramdam mo sa katawan mo ngayon, mula ulo hanggang paa. Espiritu ng sakit, lumayas ka sa katawan ng aking mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa katawan ng aming kapatiran in Jesus' name. At tinatanggap namin, Panginoon, ang inyong kagalingan mula ulo hanggang paa. At Lord, sa mga pumupukpok at natuturete sa isip ng mga kapatiran kong ito, Lord, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Alisin niyo po ang takot. Alisin niyo po ang pangamba. Kayo po, Panginoon, ang siya maging comfort and peace ng bawat isa. Sa kakaharapin po namin sa isang buong linggo na ito, Panginoon, alam po namin kasama po namin kayo. Ingatan niyo po kami kasama ng aming mga mahal sa buhay. Wala pong magkakasakit, wala po, Panginoon, madidisgrasya in Jesus' name. Protected niyo po kami. For no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Panginoon, thank you for your protection. Thank you for your love. Kayo po, Panginoon, ang siyang yumakap sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.